British national na taga Hong Kong nawawala matapos bumisita sa Pilipinas. Siya si Carol Day, 56 na taong gulang na nagpunta sa Pilipinas noong September 10 para sa kanyang negosyo. Pupunta pa raw sana siya sa Thailand at sa Cebu bago bumalik sa Maynila at umuwi sa Hong Kong, pero hindi na natuloy ang kanyang plano. Sa Facebook page na binuo ng kanyang anak, huli siyang nakita ng kanyang business partner noong September 12 sa kanilang showroom sa Makati. Dumating sa bansa nitong Miyerkules ang kanyang anak na si J.A. Humingi na siya ng tulong sa NBI para mahanap ang ina. Chika Minute! Matapos ang Muslim wedding sa India, balak ding magpakasal ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa Catholic Church sa Christmas. Napili na kaya nila kung sino-sino ang magiging bahagi ng kanilang entourage? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Gusto namin Christmas Day, December 25. Sa mismong araw ng Pasko, pinaplanong magpakasal sa isang Catholic wedding sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Kailan lang umamin ang dalawa na ikinasal sila sa isang Muslim rites sa India noong August 19. Hindi raw problema para sa dalawa ang pagkakaiba ng kanilang relihiyon. Pag nagdadasal ako, sumasabay siya, nagdadasal siya ng dasal ng Katoliko. Kaya, nakakatuwa kami. Wala pa muna raw detalye ang Christmas Day wedding nila, pero pinagdedesisyonan na raw nila kung sino-sino ang magiging parte ng kasalan. Ano na kayong mga pangalan na Saka na doon. Dahil mga kaibigan niya, sigurado. Si Bianca, bridesmaid. Binisita ni na Robin at Mariel ang Dutdutan 10, ang tattoo festival na sinusuportahan ng action star. Kapwa nag-iisip ng bagong kasal kung ano ang ipapalagay nilang tattoo para sumimbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. If I were to put a tattoo, his name, of course. Hanggat mapipigil ko siya, pipigilin ko siya. Pero kung hindi ko mapipigil, papatato na rin ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ayaw nang palakihin ni Pangulong Noynoy Aquino ang baligtad na pagkakalagay sa watawat ng Pilipinas noong ASEAN-US Leaders Meeting sa New York. Nakitang kulay pula ang nasa itaas ng watawat noong second ASEAN-US Leaders Meeting noong Biyernes. Paliwanag naman ng Amerika, hindi daw sinasadya ang pagkakamali. Ayon naman sa Malacanang, hindi na sila hihingi ng apology mula sa Amerika. Kakausapin naman natin ngayon live si Buhawi Meneses, ang pinakahuling napatalsik sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Good evening sa'yo, Buwi. Good evening, Tia. Hello. Hi. Ang tanong ko sa'yo, Buwi, may sama ka ba ng loob matapos kang i-vote out unanimously ng iyong mga katribo, ha? Wala naman. That night, actually, nagulat ako dahil parang nagpapakita ako ng sobrang ang dami ko ng trabaho from my, akala ko alliance ko si Elma. And naalagaan ko todo si Solen sa birthday niya. And then I thought na parang the weakest was, of course, Miko. So I thought ganyan, pero I left that on their hands. Nagulat na ako yun, pero wala namang sama ng loob. So in short, hindi mo ini-expect talaga na magkakaisa sila against you? Oo nga, actually, yun nga, yung communication dapat nandun parati. I lost myself in the game. I was so tired. I was sobrang natuwa ako sa island, sa lahat nangyari sunod-sunod na nanalo kami sa reward challenge. Pagdating sa immunity, sobrang nakakapagod. Everything was so tiring talaga. Buwi, alam mo sa umpisa pa lang, tila hindi na nagustuhan ng mga katribo mo yung desisyon mong patalsikin si Doc Ferd sa isla. Sa tingin mo ba naka-apekto ito sa desisyon nilang patalsikin ka na rin? Lately ko rin nalaman na nung na-vote out ko si Doc Ferd, sobrang nahihirapan na ako mag-decide. And I look to my fellow dun sa tribal council, tinignan ko, nakita ko si Elma, tinuturo niya nga si Doc Ferd. So doon ko rin nakuha yung confidence na I have Micah and na sige, ito nga yata yung tamang decision. Para sa akin, talagang I needed Doc Ferds to, nahirapan talaga ako on sa galaw ng tribo with him. And Micah, choosing Micah over Doc Ferds was
mas matimbang ang yung nagagawa sa kampo ni Micah, which is getting all our food and stuff. And Doc Forge was a strong competitor in the following challenges for kung magkita rin kami sa susunod. So talagang alam kong itatanggalin ko si Doc Forge. Well, sana pag nagkita kayo ulit, magpansinan kayong dalawa at wala kayong samaan ng loob. Doc Forge, actually, we're on the phone na, but Doc, wala naman. No. Okay kami. Parang meron pa eh. Pero maraming salamat sa iyo, Doc, Bowie, At we're sorry to see you go, pero sana naging worthwhile naman ang stay mo dun sa island. It was so amazingly a very, very powerful experience for me. Pia. Salamat, Bowie. Thank you very much, Pia. And that's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guano. Salamat, Pia. Yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 89 na araw na lamang. Pasko na. Mula sa tahanan ang katotohanan sa ngalan ni Mike Enriquez, Jiggy Manicad at Pia Guano. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.